beloved Boss Mike Cervera. Pangulong Bongbong Marcos naman, hindi na raw magpapabudol dahil aminadong na biktima na ng magandang report sa mga proyekto. Makinig kayo. Ito ho yung kaibahan natin sa ibang mga vlogger, ano. Nung araw kinagagalitan nyo kami. 10 ng ating mga na kakaayunan sa pananaw patungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa gobyerno. Kinagagalitan kami ng karamihan bakit daw namin binabanatan yung mga kaalyado ni Pangulo na nakapaligid sa kanya. Mga kababayan, ulitin ko lang. Nandito tayo para protektahan si Pangulong Bongbong. Hindi para konsintihin yung mga umaabusong mga tauhan na nakapaligid sa kanya. Tama po ba mga kababayan ko? Ay dapat maging ganon yung ating mga kaisipan kung paano tayo mag-isip. Hindi po yung dahil kakampi, kasama, katabi, abay pwede ng kampihan kasi kakampi naman daw. Pero mga kababayan ko, abay si Pangulo, iisa lang yan. Hindi lahat ng nakapaligid sa kanya nasusubaybayan. Tayong taong bayan ang dapat magbantay sa mga yan. Tama po ba, mga kababayan? So ano nangyari? Inaway-away kami ng mga ilan. Anong sabi ko? Hayaan lang. Mang-away kayo dyan, okay lang. Binanatan natin yung mga nakapaligid sa kanya. Lalong-lalo na sino? Si Lagdameo na isa ring abusado. So ngayon, eto na. Eto na ang kaliwanagan. Na maiisip nyo na tama uli ako at tama yung mga kasama natin sa pakikipaglaban at parehas nating pananaw sa mga nangyayari. PBBM, hindi na raw magpapabola sa mga magagandang report ng mga opisyal. So eto, maliwanag na maliwanag galing na kay Pangulo. Anong sabi ni Pangulo? Hindi na raw siya magpapabola sa mga magagandang report ng mga opisyal. So ibig sabihin, tama tayo na maraming umaabuso sa kanyang gabinete, sa kanyang tabi. Ayan, natauhan. Diba? Tapos inaaway nyo kami. Huwag ganon. Tuloy. Kung meron man totoo rito, isa na ako ron. Tuloy. Hindi ako AI. Diba? Hindi ako AI. Tuloy. Maricar Sargan, ibrigada mo! Live report. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng hands-on leadership sa pamahalaan sa gitna ng kanyang patuloy na performance review sa mga ahensya at opisyal ng gobyerno. Sa isang podcast interview, sinabi ng Pangulo na hindi sapat ang umaasa lang sa magagandang report o litrato ng mga proyekto dahil sa ilang pagkakataon ay hindi ito tumutugma sa aktual na kalagayan sa field. Kita nyo mga kababayan, natauhan na si Manong Bongbong. Kung hindi tayo nagsasalita, hindi tayo napakinggan. Alam nyo po ba lahat tayo pinakikinggan ni Pangulo? Social media, media at iba pa na mga kahit pa mga kritiko niya, pinakikinggan ni Pangulo. Kaya mahalaga yung boses natin para marinig niya kung ano totoo at nakikita natin sa mga nakapaligid sa kanya. Tama mga kababayan. Hindi ho perpekto ang Pangulo. Taong katulad din natin yan. Nagkakamali at nabobola rin ng ilan. Kaya mga kababayan, samahan natin si Pangulong Bongbong magbantay sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Di po ba? Yan, kita nyo. Sa kanya na mismo galing yan. Na nabola siya sa mga magagandang report. Kita nyo. Pero wala naman pala. Tuloy! Binunyag pa ng presidente na minsan na siyang nabola ng mga opisyal na nagbigay ng positibong ulat, ngunit kabaligtaran naman ang tunay na sitwasyon sa mga lugar na kanyang pinuntahan. Kita nyo mga kababayan ko, di ba? Tulad dyan sa Siquijor, pinuntahan ni Pangulo. Ang report sa kanya maayos daw doon. Pero yung mga kababayan natin sa Siquijor, nagdudusa, walang tubig, walang kuryente.
pati pambuhos sa inidoro, wala. Eh, ano na nangyayari? Di ba? Ang babaho na nila. Delia Sacoco, thank you naman. O, tuloy. Kaya't ito raw ang dahilan na ipinatutupad ngayon ng kanyang administrasyon ang mas estriktong pagmonitor sa mga proyekto, maliit man o malaki. Kita nyo, di ba? Nagkaroon ng kamulatan ng Pangulo patungkol dito sa mga proyekto na nire-report sa kanya. Sabi nila tapos na. Oh, yung pala mga kababayan, kahit isang poste, wala. Hirap, no? Alam nyo, naiintindihan ko si Pangulo. Mahirap talagang maghawak ng maraming tao. Kaya nga ako, bilib na bilib dito. Sa paghahawak niya ng maraming tao, nakukuha niya pa talaga na na puntahan lahat ito. At ang tanong ko nga kung nagpapahinga pa siya, sabi niya, ang tulog niya na lang. Hindi na nabubuo yung 8 oras. Kasi mga kababayan, ibinubuhos niya na yung buong oras niya sa paglilingkod sa bayan. Nakakaawa, di ba? Nakakaawa yung magkaroon tayo ng Pangulo na ganito. Masipag na, nagtatrabaho na, hindi tulad ni Buday, pag-alagala lang, abay, winawalang yapa. Di ba? Evangeline Camilosa, thank you naman. See you soon. Oh, di ba mga kababayan ko? Ang Pangulo natin, hindi patola. Hindi na palasagot sa mga batiko sa kanya. Tahimik. Trabaho ng trabaho. Walang ginawa ito kundi masiguro na ma-i-deliver, maibigay sa taong bayan ang karampatang serbisyo galing sa gobyerno. Yung isa, kita nyo naman, daldal ng daldal, dakdak ng dakdak, todo ang paninira ng inang-ina. Ano pa? Aba mga kababayan, wala namang nagagawa. Gloria Kobayashi, thank you naman po. Oh, di ba? Ayun, mga kababayan ko. Sino? Si Buday. Daldal ng daldal kung ano-ano. Ay, kakadaldal niya, nabibisto na baliw eh. Oh, tanungin nyo, anong nagawa? Wala! Walang nagawa, mga kababayan, kundi dumaldal lang ng dumaldal. Hello, Pangulo. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba. Iba talaga. So it's still important to go and see things for yourself. Correct. Because it's Ayan, mga kababayan, itong si Pangulo marunong tumanggap ng kung ano yung pagkakamali. Ito ang kinabibilibang ko lalo sa isang tao. Ang isang tao na marunong tumanggap ng kanyang pagkakamali ay nagpapakita ng magandang ugali. Kaya kung meron man pong may magandang ugali rito, wala na pong iba, kundi si Pangulo. Di po ba, mga kababayan? Sabi nga ni Jojo Chavez, mas marami pang nagawa itong si First Lady kaysa kay Buday. Buti pa, sino? Si First Lady. Abay, kahapon lang, meron na namang love for all eh. Diba, Roger, mabait. Nakatulad ko, thank you naman. Diba? Yun po yun, mga kababayan. Kita nyo kahapon, meron na naman siyang event, mga kababayan, na love for all. Ang ginagawa ni Vice President nyo, daldal lang ng daldal. Etong mag-asawa na kanilang binibira lagi, si First Lady at Pangulo, trabaho ng trabaho. Hindi iniinda yung kanilang mga ginagawa na pambubuli. Kita nyo, wala naman dating. Sasabihin, bangag, bangag, bangag. Di ba? Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Putik na yan, mga kababayan. Walang dating yun eh. Sa totoo lang. Nung nakaraan, nakita nyo naman, kasama kami. Nando doon kami sa pagpapasinaya para kilalanin ang ating kultura at gawang Pilipino. Nagagawa ni Pangulo. Bakit di magawa ni Sara? Bakit kasi? Kasi nga si Sara ang gusto magnakaw lang. Ayaw ng proyekto. Yung proyekto niya, ghost, multo. Di po ba?
Oh, multo rito, multo ron. Sabi ko nga kanina, hindi lang ghost project, hindi lang ghost writer, pati ghost lover. Lang yan na yan, mga kababayan. Kaya makita nyo yung leg niyan, sigurado. So tuwing nakikipag-break sa mga syota niya, ginigilit niya. Lalim-laliman mo, tanga, para ano? Para sigurado na. Hindi yung, papakita ka lang kunyari naggilit ka para balikan ka ng syota mong binrek ka. Hindi ganon. Ang inang katwiran yan. Di po ba? Ay ba'y maraming ganyan, yung mga spoiled brat. Oo, si Sarah, bratinela. Ganyan sila, mga kababayan, hindi nila matanggap na nawawala sa kanila yung paborito nilang uday. Oh, di po ba? Anong ginagawa, mga kababayan? Ayun, oo. Ipapakita nila doon sa gusto nilang pakitaan at malaman na nagpapakamatay siya para ganito. Pag ako iniwan mo, magpapakamatay ako, gigilitin ko itong aking malaking leeg. Bakit hindi yung malaking mukha mo yung gilitan mo para mabawasan? Tatanga-tanga ka. Di po ba, mga kababayan? Bakit hindi yung malaking mukha niya yung tabasin niya? Di nakatipid ka pa ng pera ng gobyerno sa pagpapagawa mo sa mukha mo. Di ba, mga kababayan ko? Ganun eh. Biruin ninyo, maggigilit na sariling leeg para lang ipakita doon sa nag-break sa kanya na kaya niyang saktan yung sarili niya. Kailangan bumalik ka na. Kung nasaan ka man, susundan kita. Di po ba? Yun, mga kababayan ko. Kaya eto, ang nangyayari, Huwag niyong ipaparehas si Pangulong Bongbong na trabaho ng trabaho sa gala lang ng gala at mga kababayan, gastos lang ng gastos, lustay ng lustay equals nakaw lang ng nakaw. Tuloy. So, of course, you read all the reports, no? But that's not the iba-ibang accuracy rating ko minsan. Kasabay nito muling binigyang diin ng presidente ang pagtutol sa kultura ng business as usual sa gobyerno na anyay dekada-dekada nang naging ugat ng pagkabigo sa ilang programa at serbisyo. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ilang dekada tayong business as usual. Anong nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. Yan. And that's the important thing. Correct. Kita nyo, mga kababayan ko. Ganun naman dapat eh. Kapag ka may proyekto, targetin. Yung kung ano yung deadline ninyo. Hindi yung deadline na naghahabol pa kayo. Deadline na poste pa rin ang tinatayo nyo. Hindi ganon. Dapat ang gawin, mga kababayan, tutukan lahat itong mga tauhan ng gobyerno nang sa ganon, abay, alam nila na binabantayan natin sila. Hindi silang si Pangulo. Kasi si Pangulo, mga kababayan, alam nyo naman, sa dami ng mga ginagawa niyan, abay, kulang yung maghapon para bantayan. Di ba ba? Kita nyo, humaba na yung ating kwentuhan. Marami pa sana akong tatalakayin, pero mamaya na lang. Ipapahinga ko muna yung aking boses nang sa ganon mamaya meron na naman tayong magandang tira. Hindi tulad nila Maharlika, tira lang ng tira, hindi naman tumatama. Diba? Sample, mamaya tatalakayin natin to. Etong, ngayon mga kababayan yung mga chika bebe ni Duterte, inaaway na ngayon ng kampo ni Nanay ni Kitty. Nako, mga kababayan, maganda to, mga kababayan, panoorin nyo. Sino tinatawagan mo? Sa isa natin yung mga tinawagan mo, hindi lang muna ngayon. Sabi ko kasi series to eh. Ayoko i-boast lahat. Ginawa na nilang series, mga kababayan. Kita nyo, gagawin na nilang series para may content pa sila, para abangan daw. Oy, Buday. Alam nyo, yung mga kasama ni Buday, iba rin, ngayon, mga kababayan, wala na si Duterte, kaya
doon na lang sila kay Hanilet. Ngayon, mukhang tinitira nila yung babae na nagpunta doon sa dahig. Kasi mga kababayan, ang gusto yata nung isang kabit, abay siya lang ang kabit. Lang yang mga kabit, nag-away-away na. So mga kababayan, kita-kita po tayo mamaya. Abangan nyo po yan, ang away ng mga kabit. Okay. Muli mga kababayan ko, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, malin natin ang ating kapwa. Tulad ng pagmamahal ni Digong sa kanyang mga kabit. Ano? Oo. At syempre, ipagdasal natin ang ating bansa tulad ng pagdadasal ni Digong ngayon na siya'y makalaya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kalimutan ang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike! Boss Mike!